Hinintay ka namin. Ano yun? Parang ang lamig ah. Okay. Kalma ka lang, Nancy. Wala yan. Naalimpungan ka lang. Kailangan mo lang ng maayos na hangin. Hinga. Hinga. Ay! Minsan na nga nang makatulog ng ayos, nagulantang pa. Ano naman yan? Ay, para tuloy lumulutang yung ulo ko. Kuya, malapit na po ba yung Purok 6? Sabi ko po sa inyo kanina, pakisabi. Hindi po kasi ako pamilyar sa lugar na to. Ano po? Naku naman. Mama, para po. Ay, parang engot na makausap tong mga to. Oh. Sabi nang ipara ko eh. Ay, nasaan na kaya ako ngayon? Ay, talaga naman. Lumampas pa nga. Sinabi ko na kasi doon sa konduktor eh, na isigaw na kapag sa isna eh. Purok 6! Heto! Grabe! Halos 15 minutos din akong naglakad. Pusit kang konduktor ka. Titirisin talaga kita eh. Ay. Oo nga naman. Tama yung konduktor, malapit lang. Ha ha ha. Ah! Di man lang sinabi na nasa bukana na pala kami ng 7. Pagandaan ko man lang sana. Ang layo pa balik. Nanay, tatay, madilim ang buhay. Ate, kuya, tara May bagong dating. Kakatok-katok, maayos kaya ang kanyang tuktok. Tao po! Inay! Tao po! Uy, anak mo si Berna? Ah, opo. Nandito po ba? Sino ka? Bakit mo hinahanap si Berna? Magnanakaw ka ba? Maniningil? Nagpa 5'6" ka? Anak po niya ako. Nancy po ang pangalan ko. Nancy. Nang si Judas ay madulas, 3 balbas ang nalagas. Ay, anak ng tokong buhay to. Nakakuha pa yata ako ng kausap na may tiling. Ay. Alam niyo po ba kung Hindi ka dapat naparito. Lagot ka. Hahabulin ka nila. Lagot kang talaga. ano po? Ano pong sinasabi niyo? Alam mo kung bakit ka naparito? Nananakbo ka, pero mali ka ng tinakbuhan. Ay, teka. May amats na yata ang ali na to eh. Maiwan na nga. Mamaya kung ano-ano pang gawin nito. Ay, teka. Huwag kang bastos, hindi pa kita tapos kausapin. Bakit po ba kayo nangahawak? Ano po bang problema nyo? Bitawan niyo po ako. Ang sakit po ng pagkakahawak nyo eh. Kinakausap pa kita. Kapag kinakausap ka, dapat hindi mo basta-basta nilalayasan. Kabastusan yun. Bastos ka ba? Aalis na po ako. Pakibitawan niyo na lang po ako. Lagot ka. Alam mo kung bakit ka nandito? Sinabi nila sa akin. Dito, sa tiyan mo, may nakatira. Inaabangan na nila. Bitaw sabi eh. Ay, nananakit.
Nananakit siya, oh. Nananakit siya? Lagot, nananakit. Masama kang tao, no? Wala. Hindi ko po alam yung sinasabi ninyo. At lalong hindi ko po kayo sinaktan. Kumawala lang po ako sa pagkakahawak niyo sa braso ko. Diyan na nga po kayo. Lagot ka. Lagot ka. Habulin ka nila. Kahit saan ka pa magtago, masusundan at masusundan ka nila. Bakit hindi ako nasundan ng lukarit na yun? Bakit ba naman kasi nandun yun sa harap ng bahay ni Inay? Kilala kaya ni Inay yun? Oo. Gandang salubong. Teka, asan na nga ba yung pwesto ni Inay? Sabi niya, sa mga sulat niya, gulay daw yung tinda niya. Ayun! Teka, makapagtanong nga. Baka sakaling maituro. Mawalang galang na po. Saan po ang gulayan dito? Hinahanap ko po kasi yung pwesto ni Berna. Yung nagtitinda po ng repolyo, carrots, patatas, mga ganong gulay po. Okay po. Maraming salamat po Kaliwa, diretso, tapos kanan. Doon daw yung gulayan. Okay. Ako po. At hanggang dito pala sumasayaw ang baliw na to. Nakaiwas na nga. Mamaya mahagip na naman ako. Ito nga nagpapasapa yung braso ko. Uy. Nakita mo ba yung anak ko? Cute yun. Mukhang kirubin. Tapos alam mo ba, may kakambal yun. Hoy! Bastos kinakausap Ikaw, nakita mo ba yung anak ko? Ha? Kausapin mo ko Ba't nanak mo? Parang baliw yun. Ang daming baliw ngayon. Teka, sandali. Huwag kang munang umalis. Alam mo ba? Bastos! Huwag kang umalis! Aray ko. Nahulog. Tulog ako. Tumit naman. Para nagtatanong lang yan sa sama ng ugali nyo. Kapag kami nagkita-kita, hindi ko kayo iimbitahin sa handaan. Naaanga ako sa kanya na gusto ko siyang tulungan pero nalapitan ko naman siya. Baka mamaya ulitin na naman yung ginawa niya sa akin kanina. Ay! Ano bang gagawin ko? Linggo, bandang tanghali. Kagagaling lang ng isang kaibigan ko na nag-abot ng imbitasyon sa binyag ng anak ng isang kakilala na maisipan kong sumulat sa inyo upang ibahagi ang aking karanasan na may kinalaman sa aswang. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Nancy. Pinahihintulutan ko po kayo na gamitin ang aking tunay na pangalan. Ngunit pakiusap po, pakibago niyo na lang po ang lahat ng pangalan ng tao na aking mababanggit sa aking liham. Nais ko pong protektahan ang kanilang katahimikan. Ito po ang aking kwento. Nagsimula po ang lahat ng ito nang nabuntis ako ng aking boyfriend. Nang sabihin ko sa kanya ang balita, tumigil na rin siya sa pakikipagkita sa akin. Bigo at takot. Idagdag pa ang hiya dahil magiging isa akong dalagang ina. Nahirapan akong tanggapin ang aking kalagayan. Kaya naman nagpasya akong dalawin ang nanay ko sa Visayas.
sungit ng mga tao dito. Wala na rin ako makausap na mati. Nakakaasar naman. Buset eh. Bakit ko ba pinaproblema yung Ali na yun? Ano nga may mabigat ding problema eh. Ay naku Nancy, intindihin mo na muna yung sarili mo, okay? Nangangasim mo talaga yung sikmura ko, grabe. Hindi ko mapigil na ilabas lahat ng kinain ko. Okay. Okay lang ako. Medyo parang maasim lang sikmura ko. Ay, ewan ko ba? Baka napasama na yung kain ko. Baka yung gising ko. Sige, mauna na kayo. Kita tayo mamaya sa opisina. Papasok ako. Pakisabi na baka lang malate ako. Teka, ilang linggo na ba akong late? 2 weeks? Ay, oo, 2 weeks! Diyos ko po! Buntis ba ako? Buntis ako? Kailangan kong tawagan si Orly. Orly, ako to si Nancy. Pasensya ka na sa abala ha. Pero baka naman pwede tayong magkita ngayong araw oh. May sasabihin ako mahalaga sa'yo. Hindi kasi pwede sa telepono lang. Mahalaga na sa personal. Baka naman kahit sandali lang magkita tayo. O sige. Gusto mong malaman? Total, bastusan lang din naman. Heto, makinig ka ha. Delayed ako ng 2 weeks. Buntis ako. Anak mo to. Anak natin. Ano ngayon masasabi mo, ha? Ano? Anong inuman ko na lang ng gamot? Narinig mo ba yung sarili mo, ha? Anak mo to. Anak natin. Buhay ito. Hindi ka ba natatakot dyan sa sinasabi mo sa Diyos, ha? Hindi ka man lang ba natatakot sa karma? Ganun ba? Pwes, sana makarma ka. Wag na wag kang maghahabol sa anak ko, ha? Hayop ka! Mabaog ka sana! Mabulok sana yung harapan mo na hayop ka! Hayop ka, Marley! Wala kang konsensya! Wala kang konsensya! Ano na ako? Papalaki ko ba ng maayos yung batang to nang ako na mag-isa? Hindi ko alam kung maayos ko ba siya may pagbubuntis eh. Nakakaya kayo na. Ako, late na ako. Alas 8 na. Uuwi na muna ako kay inay. Baka sakaling kung makalayo ako, makahanap ako ng tamang sagot. Anak, patawad ha. Pero kung makikita ko na, basta mang alisin ka na lang, hindi ko magdadalawang isip na gawin na lang yun. Kahit ganyan kang ali ka, tao ka pa rin. Ay, matulungan ka na nga. Bahala na kung manakit ka ulit. Ihingi na lang ako ng saklolo. Dami naman tao dito. Hindi na siya mahalaga. Hindi ko inaasahan ang boses na yun. Ang aking intensyon na tulungan ang alay na nakalugmok pa rin sa daan ay naantala. Lumingon ako upang nakita ang nagsalita, ngunit wala akong nakita. Iniligid ko ang aking paningin, ngunit wala namang ibang tao sa aking tabi. Tanging mga namimili lang ang nagsisipagdaan. Muli akong umikot para tignan ang babae. Balak ko pa rin siyang tulungan.
Inay? Kanina pa po ba kayo dyan? Ay, hinahanap ko po kayo eh. Ano po ulit yung sabi niyo? Hindi ko po kasi narinig agad eh. Wala pa akong sinasabi. Eh, nabistahan kita pagdaan ko. Dahil nagatid ako ng order sa akin. Eh, nakailang tawag na ako sa'yo, hindi ka man lang lumilingon. Bakit ka ba nakatulala sa gitna ng palengke, ha? Para po kasing may narinig akong malamig na boses. Ay, hayaan na. Wala na po yun ay. Kalimutan na lang natin. Baka magkakaringlingan lang ako. Eh ano bang ginagawa mo rito? Nadadalaw ko lang sa'yo nung nakaraang buwan na. Wala ka namang nabanggit na dadalaw ka. Eh ako na lang sanang pumunta sa'yo. Nagbiyahe ka patuloy na pagkahaba-haba. Si inay naman. Namiss ko lang po kayo. Ayaw niyo po ba ako makita? Ako po kasi gustong-gusto ko kayong makasama eh. Ano po ba? Babalik na lang po ba ako ni Maynila? Abay, gusto naman. Ang sa akin lang, bumiyahe ka pa. Eh pwede naman na ako ang pumunta sa iyo. Eh paano na ngayon ang trabaho niyan? Nagpaalam ka ba ng ayos sa inyo? Ang totoo kasi nun, inay, gusto ko po munang lumayo sa syudad. Makasagap ng sariwang hangin. At opo, nag-leave po muna ako. Ay, ganun ba? Mabuti at nagpaalam ka ng maayos. Masama yung basta-basta na lamang aalis. Eh matanong ko na nga, hanggang kailan ka naman dito? Ay, si inay naman eh. Pinapaalis na yata agad ako. Parang ayaw na ayaw mo sa akin ah. Sige po, sa susunod, papabulok na lang ako dun sa syudad. Ito naman, inaalam ko lang. Dahil kakatulungin kita sa pagtitinda. Bah, maraming pupunta. Bira yata ang magandang dalaga rito sa amin. Tapos galing syudad pa. Ay nako, dadami ang benta ko nito. Ayun. Kaya naman pala eh. Sige nay, kahit ilang kilo pa ng gulay yan, ipapapakyaw ko sa lahat ng bibili. Ba, magaling yata tong anak niyo sa sales stock mo. Oh siya, tayo na ha. O sige, galingan mo sa pagsisales stock ha. Masulit naman ang gastos at pagod ko sa'yo. Baka naiinip na mga customer ko eh. Layasan ako bigla. Kung, bakit dyan kayo pupunta? Sabi po ng Ali, doon daw po ang gulayan. Malayo niyan na yun. Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo ano. Hindi na gulay ang tinda ko. Nagbago na ako. Ha? Eh ano na po? Isaw at ilang tusok-tusok na. Isaw? Inay, matrabaho po yun ah. Oo, pero maganda ang kitaan anak. Tubong lugaw. Kaya nga, kahit nabigla ako na nandito ka, abay napakasaya ko. Dahil may makakatulong na ako kahit 2 linggo man lang. Hindi po ako marunong maglinis. Baka po may reklamo kayo. Kailangan ko po munang aralin yan para hindi kayo mapahamak. Ako na ang bahala sa linis at timpla. Sa pag-iihaw at pagbabantay ka na lang, ha? At saka iba ang timpla ko. Baka mamaya ay manibago ang mga mamimili kung mag-iiba ang lasa. Ba, magaling ako dyan na ya. Expert ako sa ihaw. Maganda yan. Oh, dito tayo sa kaliwa, ha? Nako, parang bahana yata ng tao, ah. Naku, lagot ako nito. Inay, matanong ko nga po. Sino po ba yung ali na nagtatamburin? Inabutan ko po siya sa harap ng bahay. Tapos kung ano-ano pa po nakakatakot ang pinagsasabi sa akin. Ang weird. Nako, yon. Si Aning Anita yon. Ah, teka. Hoy, saan galing ang pasama sa braso na yan, ha? Nako, ang samang tingnan. May nananakit ba sa'yo? Ito po. Nawakan po kasi ako ng Aning Anita. Ang higpit nga po eh. Ang tagal bago ako naalis. Nako, nagpasa pala. Ano na to? Ay, mamaya ibibili kita ng yelo, ha? Babaran mo. Ang samang tingnan talaga. Mukha kang binugbog. Kahit ako lintik na Aning Anita yon ha? Iihawin ko yun eh. Nay, mali ba ako nang dinig sa inyo? Sabi mo, Aning Anita? Di ba Aning Anita? Aning Anita. Aning kasi. Alam mo na, may yuying, may tililing, may taba, ganun. Ay anak,
ihawin mo lahat ng iaabot ko sa'yo, ha? Pwede mong ilagay dyan sa lamesa sa may likod. Yung bagahe mo. Ano sa'yo, Pogi? Pili ka na, ha? Marami akong paninda. Pili na. 3 helmet at Betamax. 5 Adidas, 4 na atay at 2 ng tenga at chichabu. Sige, saglit lang, ha? Ipapaihaw ko sa aking dalaga. Eto. Tapos ay 10 isaw. Okay. Upo ka muna, ha? Iihawin ko lang ang order mo. Anak, paihaw nga nitong order ni Pogi, ha? Eto. Magandang anak ko? Aba naman, syempre. Mana sa ina. Bawal tumanggi. Tutusukin ko yung mata mo. Biro lang. Biro lang yung toto, baka seryosohin mo. Pogi, habang nakasalang, anong sauce ang gusto mo para dun sa order mo? May 3 uri ako ng sauce dito, ha? May suka, matamis na sauce, at maanghang na sauce. Lahat? De suka, matamis, at yung maanghang, ano? Sige, babalutin ko na, ha? Ay, may bibilhin ka pa ba, Pogi? Baka meron pa, ha? Ituro mo lang, sige. Kapag mamaya ka pa babalik, baka maubusan ka, higi ka. Ang saklap mabitin, hindi ka makakatulog. Ako, madami akong gusto. Pero yung pinakagusto ko yung bagong dayo. Mukhang masarap daw, sabi ng anak ko. Hoy, Anita, magtigil-tigil ka nga. Kanina ka pa, ha? Bibinggo ka na sa akin. Kakain na ang anak ko, may makakain na siya, dala nung dayo. At ikaw yung dayo na yon, yung dayo sa tabi ni Berna na nag-iisaw. Hoy, kapag hindi ka nagtigil, papatulan talaga kita. Huwag mo nga maituro-turo ang anak ko. Alis! Bago ako tuluyang maasar sa'yo. Ang babuwis ka na namang aning ka. Inang, huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka maaano niyan. Kahit malaki ka na, ayoko na pinagkakatuwaan ka pa ng kahit na sino. Kahit na baliw, papatulang ko talaga. Gusto mo kalbuhin ko pa? Ano? Salamat po, inay, ha? Pero, hindi naman po ako natatakot, Ay, ganun ba? Pasensya ka na, ha? Bakit mo ko tinawag? Kala ko naman kung ano na. Luto na po yung order. Kanina pa po yata naghihintay yung suko ninyo. Sige, ibabalot ko na. Pogi, pasensya na, ha? Pasensya na sa pagtagal. Heto, sosobrahan ko na ang sauce mo. Heto na ang order mo, Pogi, ha? Balik ka. Salamat. Ayan. Nakaupo rin. Habang hindi pa bumabaha ulit ng tao. Natutuwa ako, anak, na nandito ka. Totoo yan. Anak, maitanong ko lang. Ano po yun, Nay? Ikaw ba'y may problema sa Maynila? Kailangan mo ba ng tulong ko? Magsabi ka lang, ha? Alam mo naman na hindi kita matitiis. Wala naman po. Sigurado ka dyan, ha? Opo, pero... Nay, araw-araw, ganito po ba kaabala ang pwesto ninyo? Oo, swerte na nagugustuhan ng tao ang mga tinda ko. Hindi po ba kayo napapagod? Hindi naman. Nakakalibang nga hanggang ano oras ka dito, Nay? Depende. Minsan kapag natumal, hanggang alas 11 ng gabi. Pero kapag bumabaha ng tao, alas 8 o kaya ay alas 9, ubos na. Teka, bakit, anak? Naiinip ka na ba? Teka. Eto ang susi ng bahay. Umuna ka nang umuwi. Hindi, inay. Dito lang ako. Nakabago man lang po ako sa inyo. Parang mahihingin ka lang wala naman po. Pero, may itatanong po sana ako Ano yan? Inay, ano po nangyari kay Anita? Kinupla ako na
tatanong mo yan ah. Hindi niyo po ba gustong pag-usapan? Yung tungkol sa kanya? Hindi naman anak. Ay, ang siste kasi, gusto ko lang munang linawin sa'yo na hindi rin malinaw sa aming mga nakarinig ng istorya ni Anita ang buong katotohanan sa nangyari sa kanya. Bakit po? Ano po bang meron? Paano po na hindi malinaw? Dahil ang pangyayari sa buhay niya ang naging dahilan kung bakit walang buntis o bagong panganak na sanggol ang nananatili rito sa lugar na ito. O mas tamang sabihin kung bakit pinagbabawalan ng manatili rito ang buntis at ang mga bagong panganak na sanggol. Masaya ang buhay may asawa ni Anita noong umpisa. Maalaga at malambing ang asawa niyang si Benny. Nakatira sila sa bahay ng lola ni Anita na si Lola Celia. Sinasabing ipinakiusap talaga ni Lola Celia si Anita kay Benny na pakasalan para may makasama ang apo kapag siya'y namatay na. Isa lang ang hiling noong matanda, ang mabigyan siya ng apo. Magandang umaga, Benny. Si Anita nandyan ba? May ihahatid kasi ako na hinabiling niya kahapon eh. Oo! Nasa loob! Pasok ka na lang! May tinatapos ako dito eh. Sige. Salamat, sige. Pasok na ako, ha? Anita! Nandito na ako. Dala ko na yung order mo na gulay, ha? Nasaan ka ba? Oh, nandyan ka na pala. Teka, lalabas si Anita. Nakita ko sa banyo. Ay, magandang umaga, Lola Celia. Mano po? Kamusta ho kayo? Pagpalain ka ng Diyos. Ayos naman ako. Medyo may ubo pero kaya pa. Ano yung mga gulay? Sigarilyas, kamatis, labanos at mga sampalok ho. Magsisigang ng baka ho kasi si Anita eh. Kahapon ay namili ng ilang kilo. Kaso pagdaan po sa pwesto ko, ubos na yung gulay. Kaya po nagbili na maghatid daw ako dito. Mapaparami na naman ang kain ko. Paborito ko yan. Dito ka na kumain. Ay, salamat po ha. Pero alam niyo naman ho ako, wala po akong karelyebo sa pwesto ko. Kain niyo na lang po ako. At kumain po kayo palagi ng marami ha. Ako namamayat na ho kayo oh. Aba, oo naman. Malakas ako kumain. Dapat akong maging malakas hihintayin kong lumabas yung apo ko sa tuhod kay Anita. Tama ho iyan. Laban lang ho tayo. Teka, nasa na ba ang batang yun? Tagal namang pumunta rin ni Anita. Nasa ka na ba? Baka ho may ginagawa. Anita! Oy, nandito na yung mga gulay mo. Baka naman hihintayin mo pang tumubo ang mga re. Lola Celia, nandiyan ka na pala. Ano namumutlak ka? May sakit ka ba? Wala, dinudugo po ako. Dinudugo na naman po ako. Bene! Bene! Madali ka! Dinudugo na naman si Anita! Dalhin na natin siya sa doktor! Tumawag ka naman tricycle, madali! Anak ko! Pangatlong beses ang nangyari to. Para naman kami nilaloko ng panahon eh. Mahina daw talaga ang kapit ng bata. Lagi na lang ganon. Makakabuo pa kaya kami? Mukhang makakamatayan na ni Lola Celia ang biling niya. Uy, huwag kang ganyan. Palakas pa si Lola Celia. Kaya niyo yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa, ha? Kapit lang. Malaki ang utang na loob ko sa matandang yon. Kahit hindi niya ako kaano-ano, kinupkup niya ako. At pinag-aral din. Sadyang malas lang. At hindi ako nakakuha ng maayos sa trabaho. Huwag kang masyadong maging malupit sa sarili mo. Ginagawa mo na naman ang lahat eh. Ayan nga at nagnenegosyo ka sa palengke, hindi pa. Oo, pero galing pa rin kay Lola Celia ang puhunan.
Tanda iyon na nagtitiwala si Lola Celia sa iyo. Pabigat na nga lang yata ako sa kanila eh. Huwag kang panghinaan. Kailangan kami na lalo na ngayon. Pwede na raw akong umuwi. Eh, tayo na kung ganun. Sige, pasensya ka na, Betty. Nawala na naman ang anak natin. Patawarin mo ko. Hindi ko siya naingatan. Anita, hindi mo naman kasalanan. Mag-ingat tayo, lalo ka na. Kita ko kung paano mo iningatan ang sarili mo. Hindi mo yun kasalanan. Walang naninisi sa'yo. Si Lola kasi, ramdam ko na unti-unti na siyang humihina. Ang hina ng kumain. Hindi na rin natutulog ng ayos sa gabi. Nag-aalala lang ako. Paano kapag hindi tayo umabot? Huwag ka mag-alala. Tutuparin natin ang hiling niya. Tahan ka na ha. May makakasama yan sa'yo. Ang dapat nating gawin ngayon, magpahinga. Hindi lang ng katawan, kundi kahit ng isipan. O dahan-dahan ka ha. Salamat. O no, kaya mo na ba? Ano kaya kung buhatin na kita? Wag na, kaya ko namang maglakad. Lola, nandito na po kami. Nasaan na kayo? Eh, paano? Iwan ko na kayo, ha? Uuwi na ako. Mag-aayos pa ako ng mga ititinda kong gulay sa palengke. Balitaan niyo na lang ako, ha? Oo, sige, salamat. Buti na lang palagi ka nandyan para sa amin. Eh, kayo pa ba? Para naman kayong iba. Lola, gising! Lola! Lola, imulat niyo yung mata niyo, Lola! Tulungan niyo ako! Kumuha kayo ng sasakyan! Isugod natin si Lola sa pag-abot! Bilisan niyo! Hindi ako makahinga. Ang hirap huminga. Oy, teka. Tatawag ako ng nurse. Lalaban lang. Oo naman, Apo. Kailangan ko pang makita ang anak mo. Bakit? Sadadali si Lola? Huwag kang mag-alala. Aalamin lang nila ang lagay ng baga niya. Sa x-ray ang punta nila. Si Lola. Ako na sasama. Dito ka na. Maupo ka lang dyan. Baka kung mapano ka pa eh. O sige, samahan ko muna siya rito. Nag-aalala ako. Paano kung... Lahat tayo darating sa ganung punto. Habang kaya pa, magdasal tayo. Umiling tayo na madugsungan pa. Tanging siya lang ang pwede nating kapitan sa ganitong pagkakataon. Ay, Suki! Suki, bili ka na ng gulay! Mura ang sibuyas ngayon. Magaganda rin ang aking repolyo at patatas, oh. Heto na ha. At ito ang sukli mo. Nakatawad ka ng 5 piso ha. Balik ka sa akin. Pabilan ako ng miso, mustasa at saka labanos. Oh, Anita, kamusta? Eto, medyo namamroblema na. Malaki ang gasto sa maintenance ng sakit ni Lola Celia. Eh, hindi na nga pala ako nakabalik para makibalita. Eh, ano bang sabi ng doktor? Pulmonya, saka magkabilang baga. Awak-awa na ako kay Lola. Ang laki na din ng pinayat niya. Wala din ganang kumain. Lahat na ng pagkain na pwede sa kanyang ihanda ko pero ayaw kumain. Ay, kapit lang ha. Hindi pa naman din sumusuko si Lola Celia, hindi ba? Oo, umaasa pa din siya na makikita niya ang apo niya. Sana naman talaga ito na yun. 3 linggo na akong delayed at positibo naman ang resulta ng pregnancy test. Oh, magandang balita yan. Magkano nga pala yung nakuha ko? Libre na. Ha? Libre?
Ano ka ba? Hindi pwede. Negosyo yan eh. Magkano nga? Gaga, hindi ko sa'yo binibigay yan. Kay Lola Celia. Tulong ko na. Salamat. Pero sa susunod, wag naman ang libre. O sige, sa susunod doble ha? Anita, nakikiramay ako. Alam mo ba, hanggang huli, bumaban siya. Kahit nung kulay talong na yung mga kuko niya, pilit pa din siyang lumalaban. Pero wala eh. Umiling din ako, pero hindi ako pinakinggan. Hindi na nahihirapan si Lola Celia ngayon. Galit na galit siya nung paalis na siya. Sabi niya, hindi raw siya matatahimik. Tapos nalagutan na siya ng hininga. Nang nakamulat at nakatitig sa akin. Ginapangan talaga ako ng kilabot at hindi ko yun makalimutan. Maging si inay ay pansamantalang nanahimik. Nang umabot kami sa punto ng kwento niya na yun, pansamantala kaming natigil sa kwentuhan dahil may ilang customer na bumili. Nang muling magkwento si inay tungkol na yon sa naging buhay ni Aling Anita matapos mawala ang lola niya na si Lola Celia. Sabi ni inay, hindi naging madali ang buhay ni Aling Anita. Mawalang galang na. Iwan mo na kaya ako rito. Iuwi ko na lang sa inyo itong mga isaw kapag natapos ako magugas. Kinakabag ka na oh. Hindi ko pwedeng gawin yun, nakakahiya na sa'yo. Bukod sa lagi mo na lang akong pinapahiram ng puhunan, tumutulong ka pa sa paghuhugas ng mga ito. Ay, puro kahiya eh. Di bali sana kung namimilit ka. Ako naman itong nag-voluntaryong gawin ito. Salamat talaga. Ang laki ng tulong mo sa akin. Matanong ko lang, huwag mo sanang mamasamain ha. Pero anong nangyari sa pinagbentahan niyo ng lupa't bahay ni Lola Celia? Ayun, nagasta na. Ang totoo kasi niyan, may malaki palang utang sa amilyar si Lola Celia. Nagkapatong-patong yung interes, kaya kinaltas na nung bumili sa napagkasundo ang presyo. May titira pa naman doon, hindi ba? May malaki pang utang sa mga doktor at saka sa ospital yung naiwan. Binayaran namin yun, hindi ko rin inaasahan na pati gamot ay hindi nabawas sa hiningi namin na konsiderasyon. Wala nang natira kahit kaunti. Paano na kayo ni Benny niyan? Meron naman, pero yung nangyari kasi nga nag-arimunan si Benny sa sugal. Natukso sa laki ng kitaan. Ang kaso mo naman na ipatalo agad. Kaya kailangan kong kumayod para may kainin kami. Ano ba namang biro ng panahon yan? Oo. Di bali sana kung hindi ka galing sa raspa. Hindi ka pa lubusan nakakapahinga. Yun nga rin yung dahilan kung bakit gusto kong maging abala eh. Ayokong malungkot. Sawa na akong umiyak. Nahihiya na rin ako kay Benny. Alam ko na may pinagdadaanan din yun, hindi lang dumadaing. Sorry ha. Hindi ko sinasadya na ipaalala sa'yo. Uy, saan ka naman pupunta? Madami dyan. Baka mamaya may ahas pa dyan. Bumalik ka nga rito. Inaabot ko. Ayan, abot ko na. Ano yan? Basket? Kay laki naman. Tama ka nga. Ang laki naman ng basket na to. Ano kayong laman? Parang basket na Moises baka may mas malaki pa. Parang pwede na din tayong kumasya. Ano kaya kung may baby dito? No? Naku, matutuwa talaga ako ng sobra. Pag nagkaganon, para ka na rin si Bitaya niyan. Tapos si Benny ang paraon. Ano kaya ako? Mayordoma. Ay, naku, sino naman yung Bitaya na yan? Si Jesus Maria at Jose lang ang kilala ko sa Biblia. Bitaya kasi. Siya yung anak ng paraon na nakapulit kay Moises. Yung tumayong nanay niya. Yung naging nanay-nanayan niya sa Ehipto? Oo, yun nga. Ano lang laman yan? Dapat may silbi yan, ha? Mamaya basura lang ang laman. Sisipain kong nagpaanod niyan.
Mga repolyo. Mga repolyo pa din. Kala ko naman may sanggol na dito, sayang naman. Uy, mahal ang repolyo ngayon ha. Pwede nating mapera yan. Ayun na nga, makabawi man lang. Ay hindi, itinda mo yan bukas. Pahihiramin kita ng kiluhan. Oh, saan galing yan? Parang iyak ng baby ah. Parang dito sa basket eh. May balong-bulong tela. Ha? Sanggol! May sanggol na dito sa basket! Oh, no. Oh, kawawa ka naman. Halika nga dito. Oo. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na ikaw. Naku, sino ba naman ang walang pusong naglagay sa'yo dito sa basket na to? Oh ay, ano kung walang nakakuha? Eh di namatay na yan. Eh, ang ganda naman. Oh, parang kerubin ang buhok. Alon-alon. Parang bibilo ang ilong, oh. Ay, napakaganda. Ay, naku. Kahit ang mukha niya, napakaamo. Para naman talagang anghel. Ay, anghel ka ba, ha, baby? Anghel ka ba na bumaba sa langit? Ay, talaga naman. Kanino kaya iyan? Baka hinahanap na yan, ha? Kawawa naman ang magulang niyan. Baka nag-aalala na. O ano, baka aksidente lang na naano, tapos baka hinahanap na. Ano kaya maganda nating gawin? Pero, paano namang naanod? Parang sa tingin ko sinadya eh. Tingnan mo, balot na balot, oh. May aksidente ba na naanod ng ganyan? Oo nga, napansin ko din. Pakikarga mo nga muna, oh. Oo. Alam mo, may isa pa akong napansin na bulumbon. Baka may baby pa din. Anita. Ano ito? Ano, bakit ka nauutal dyan? Ay, may maliit na kagatang baby na ito sa braso. Saka sa binti. Parang gawa ng matatalas at maliliit na ngipin. Ha? Naku! Ay, naku, kawawa naman. Teka, hahanapin ko yung isa at baka nadaganan lang ng mga ripo-repolyo dito. Ay, nasan ba? Ay, wala. Pero may bakas ng dugo. Baka inatake ng hayop? Aso kaya? Teka, bakit ka naghahalongkat yan sa talahib? Eh, malis ka nga dyan. Inahanap ko nga yung isa pang bata. Baka nasa paligid lang. Matulungan natin. Sayang din naman ang buhay. Ano kung yung baby na nawawala ang may gawa nitong mga maliliit na kagat na napansin ko sa baby? Ay, ano ba itong pinag-iisip mo? Gaga. Ha? May sinabi ka ba? Pasensya na hindi kita masyadong narinig doon. Oo, wala. Ay, kinakausap ko lang itong baby. Tingnan mo. Oh, hindi na siya umiiyak. Nakatitig lang. Nakakaintindi na ba? Ha? Agutsu-gutsu. Naiintindihan mo ko? Ha? Agutsu-gutsu. Ang mabuti pa, magtapos na tayo rito. Ha? Tapos ay dalhin natin sa barangay ang baby na ito para i-report at i-surrender. Abay, mahirap na. Baka mapagbintangan pa tayong kinidnap natin ito. Huwag kang papayag, Anita. Kunin mo ang sanggol. Huh? Lola? Anong sabi mo, Anita? Kunin mo ang sanggol. Atin yan. Para sa'yo yan. Huwag mong hayaang maagaw sa'yo. Hindi. Anong hindi? Anong ibig mo sabihin? Sa akin na muna ang bata. Hindi rin naman siya maalagaan ng maayos sa barangay. Kawawa lang. Ay kung nasa akin na matututukan ko yung pag-aalaga, saka na lang natin i-report. Tama ang naging desisyon mo. Hindi na niya ibinigay sa barangay ang sanggol hanggang sa kumalat ang bali-balita na may mayamang mag-asawa ang naghahanap sa apo nila. Ngunit si Aling Anita walang pakialam. Masaya siya sa sanggol at wala siyang balak ibalik yun. Ang mga susunod na eksena sa aking kwento, Madam Venus, ay hango sa salaysay ni Mang Mulong base sa kwento sa kanya ni Benny, ang asawa ni Aling Anita.
Magandang gabi sa iyo, Berna. Kamusta ang bentahan? Ay, magandang gabi, Mang Mulong. Tulad pa rin naman ng dati, awa ng Diyos. Ay, pagbilhan mo nga ako ng masarap mong mga tinda. Tulad ba ng dati ang bibilhin nyo? Oo, isang tuhog ng natay. Bay, tustahin mo ha. At pagkatapos sa matamis mo isawsaw. Oo anak. Tustahin mo raw yan, ha? Medyo takot sa dugo itong si Suki na ito eh. Mang Mulong! Ano ngayon ang inyong ipapamulong? O Yanita, kumain ka na ba? Gusto mo bang bilhan kita ng isa? Kakain? Bakit kakain? Gabi na. Kapag gabi, saka kumakain ng mga aswang. Paborito nila ang atay ng tao. Ang puso at mga buntis. Lagot siya. Umalis ka nga rito. Kanina ka pa. Makulit dyan eh. Berna, lamigan mo lang. Ako na ang bahala dito. O Anita, ito ang paborito mo. Uy, alatiris. Gusto ko to ah. Oo, ratiles yan. Ibibigay ko itong lahat sa'yo. Pero magpapakabait ka na ha, pwede ba? Mabait? Umuwi ka na. At huwag nang manakot, ha? Hindi naman ako nananakot eh. Ang sukit lang niyang si Berna na bruha. Aba talagang ako'y aasarin ng lintik na ito ha. Berna, Sige, uwi na ako. Kita na lang tayo bukas, Mang Mulong. huwag mo kasing patulan, Berna. Pinag-iinitan itong anak ko eh. Nakaw, anak mo pala ang magandang bata na ito. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi din naman, Nineng. Alin dito? Itong tenga at isaw? Nasabi mo na ba sa nanay mo ang sasabihin mo? Paano po? Mas makakabuti na masabi mo ng maaga. Bago maging tunay na problema ang pinoproblema mo. Ay, nakaupo rin. Tama-tama ang dating ninyo, Mang Mulong. Napagkwentuhan namin si Anita. Hindi po ba't malapit sa inyo si Benny? Oo, si Benny. Sayang na bata at patalo sa daluyong ng buhay. Wala na nga tayong malamon eh. Kumuha ka pa ng sanggol. Bendy, huwag ka nang magalit. Naawa kasi ako sa sanggol eh. At saka matagal na natin gusto ng anak, di ba? Kahit nga si Lola Celia, ito rin ang gusto eh. Hindi! Hindi natin gusto na sanggol. Kaya tayo nagpupumilit magkaanak dahil sa lola mo. Ito, may anak na tayo. Anita! Ano ba? Hindi natin anak yan. Inulot mo lang yan. Isuko mo yun sa barangay. Hindi! Sabi ni Lola sa akin, akin to. Bigay to sa akin. Mayos ka! Tatampalin na talaga kita eh. Hoy, Benny, tama na yan. Ayan na nga, ba't nagsiksik na sa sulok si Anita, oh? Buwisit ko eh. Sukat kumuha ng sangkol. Ganitong hirap na nga eh. Mabuti pa, lumabas ka na muna. Sumama ka sa akin. Magpalamig ka ng ulo. At huwag mong saktan ang asawa mo. Hoy, yung sanggol na yan. Huwag kong makikita na nandito sa bahay pagbalik ko ah. Dito ka muna. Pagkangin ka. Ay, hindi ko na po alam ang gagawin ko sa kanya. Parang nawawala na po siya sa tamang hulog. Penny, unawain mo mabuti ang asawa mo. Aba dadalawa na lang kayo eh. Mang Bulong, hindi naman po kasi ako galit. Nakakahiyaman po na aminin. Natatakot ako sa sanggol na yon. Ilang beses ko na po nakita na may kakaiba sa sanggol na yon. Teka, anong ibig mo sabihin? Ganito kasi Mang Bulong. Anita! Anita! Nasaan ka ba? Nasa likod bahay ka ba? Teka, sanggol yun ah. Diyos sa mahabagin! Tiyo! Alis! Ano ba yan? Ano ginagawa mo? Bakit po hinayaang tukain ng uwak ang dibdib mo? Sugat na nga oh! Umahagos ang dugo! Naku! Kailangan niyang kumain eh. Anong kailangan kumain? At bakit mo hinahayaan sa sanggol ang dibdib mo? Wala ka namang gatas! Gusto niya eh. Ay wag! Ibalik mo sa akin! Sabi nang ibalik mo siya sa akin! Ah! Ano? At nananampal ka?
Sorry. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pasensya na, Benny. Yan ang gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Benny! Benny, huwag ka munang umalis! Huwag ka magalit, Benny! Hoy, saan ka naman pupunta? Nagsiksik sa sulak. Magagawa ko bang iwanan yun? Mamaya bumangon sa ukay si Lola Celie. Pigitid pa ang mga pako. Kaya pagkatapos nun, may nakita ka pa. Mas malala po. Hindi ko nga alam kung ano po ang totoo sa hindi. Hirap na din ako matulog sa bahay namin. Abay, bakit naman? Kasi ho, isang beses, nagtitimpla po ng gatas si Anita. Nahulog yung paingay ng sanggol. Anita! Ano ba? Lintik na naririndi ako eh. Puyat ako, kailangan kong bumawi ng tulog. Uy, ano bang inaangal-angal mo ha? Nasaan na ba yung paingay nito? Teka, bakit nahuhulog? Impacto! Demonyo! Aswang! Benny, bakit ka nagsisisigaw? Mesmo sa ilalim ng higaan ng sanggol! Aswang? Aswang daw ikaw? Ha? Aswang daw ang baby na yan? Ang hindi naman eh, di ba? O, ang cute-cute nga oh, parang kirubin. O, ito na ang gatas mo. Huwag nang iiyak ha, matutulog ang tatay. Hindi ko alam yan! Baka naman namalikmata ka lang. Hindi po ako nagkakamali. Aswang po ang nakita ko sa ilalim ng higaan. At saka may nahalata po akong kakaiba kay Anita eh. Mula nang makuha niyang sanggol na yun. Teka, anong kakaiba? Baka naman nalulungkot lang. May balansa po siya. Minsan din po, para po siyang amoy bulok na karne. Madalas din na sumisingaw yung amoy ng asupre sa bahay. Tumawag ka kaya ng manggagamot. Pero namatay na pala si Pelomena. Dadayo ka pa para makatawag ng albularyo. Bahala na ho. Kapag hindi ko talaga kinaya ang sanggol na yun, ibabato ko po sa dagat. Abay, huwag naman. Malaking kasalanan niya sa Diyos. Hoy, teka. May iba nga pala ako. Nabalitaan mo na ba? Ang alin po? Aba, may mayamang mag-asawa daw sa Sitio 8. Naghahanap ng apo nila. Apo? Huwag niyong sabihin na yung mga milyonaryong Alta? Sila nga. Ang siste bali-balita na ang anak noon ay nabuntis. Walang ama at hindi daw pinanagutan ng nobyo. Gago naman pala yun eh. Oo, gago nga talaga. At para makaiwas ang anak nila sa chismis, nagbakasyon sa probinsya noong yaya niya. Sa kasamaang palad pinagsamantalahan ang kawawang babae. Walang nagawa ang pera nila. Paano may magagawa? Bali-balita na parang baliw yung anak na sinasabing nagsamantala sa kanyang di umano aswang. Grabe naman. Masusuka yata ako eh. Huwag mo na natin pag-usapan yan. Hindi ho. Tuloy niyo ho. Nasimulan yun yun na nga. Hindi na huli yung salarin. Kaya masama pa noon, ang nag-iisang ipinagbubuntis, naging kambal pa pala. Aba, nalintikan na. At nangiyanak. Sabi-sabi na may kakambal na aswang ang natural na sanggol. Siyempre, nagpatawag ng manggagamot. Pero sa kasamaang palad nawala na ang sanggol. Hinihinalang itinakas noong matandang yaya. Ay, loko pala. Ang nakakaawa yung anak noong mag-asawa. Yung dalagang ina. Oo, sabi ng mga chismis na mga katulong na lumigwak dito sa atin. Kinakitaan daw ng mga senyales na tila ba nahawa sa pagkaswang yung babae. Ay, naku po. O yan, tinapos niyang sarili niyang buhay. Nakakaawa. Kaya sobrang galit ng mga magulang Gustong mahagip yung sanggol. Ganun ho ba? Matanong ko lang ho. Magkano naman daw po ang pabuya? 100,000. Kaliwaan daw ibibigay. Basta maipabalik sa kanilang sanggol na itinakas. Benny, Ano yun? huwag ka na namang magalit. Sige na. Matitiis ba kita? Salamat. Teka, bakit ka sumunod dito? Nakikiusap sana ako Pabantay naman dun sa sanggol. Bibili lang ako ng uulamin natin. Sige. Paano mangmulong? Uwi na muna ako Ay, sige.
Huwag kayong mag-aaway ha. Nakaunawa naman po pala ang asawa ni Anita, no? Yun din ang inaakala ko eh. Huh? Ay, sana ba ako? Oo. Lahat talaga naniniwala na bumalik na sa dati si Benny. Ang malambing at magiliw na si Benny. Hindi mo dadalhin ang anak ko sa doktor! Nung hindi. Puro sugat to. Ipadodoktor ko to. Nakapangutang na ako kay paring Cesar eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi yan seryoso. Mga kagat lang ng mga bubwit yan. Alam mo namang marami dun sa bahay natin eh. Teka, narinig mo ba sarili mo? Hindi normal ang kagat ng bibwit. Dapat na madala ang sanggol sa doktor. Hindi! 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 Dito lang siya! Dadalhin ko siya sa doktor. Yun yung sugat-sugat yan. Paano babayaran niya? Ano? Ano mabayaran? Ano sinasabi mo? Hinahanap na yan ng totoong pamilya niya. 100,000 ang bayad. Kaliwaan. Hindi! Hindi mo siya ialis dito! Akin siya! Sabi ni Lola Celia, akin siya! Tumigil ka nga. Hindi mo nga anak to. Ang braso ko. Anong kagaluhan nito? Naku po. Ang braso mo, Benny. Anita. Shh! Tahan na. Oo, ayaw mo ng doktor, ano, di ba? Meme na ang baby. Mabuti pa. Gamutin na muna natin yan. Maupo ka dito. Lintik. Kapag nahagip kita, Anita. Benny, ito bang narinig ko? Dahil binenta ba yung sanggol? Nakausap ko po yung mag-asawa na sinasabi ninyo. Ang apde. Pinakitaan ako ng larawan. Kamukhang kamukha po ng sanggol. Yung namayapa nilang anak. Kung gano'n oo, hindi ko ibininta yung bata. Pero aminado ako na balak kong perahin. O yan, nagamot ko na. Mas mainam na dumalaw ka sa center. Maturok ka ng anti-tetanus. Isa ka na ho. Kailangan ko ho na may dispatch ang sanggol na yon. Teka, pabayaan mo na lang kaya. Ano kang hindi makakabuti sa asawa mo na ialis ang sanggol Magbulong. Sa nasaksiyan ko po doon sa sanggol, mas makakabuti po sa ating lahat na maalis na yun dito. Abay, bakit naman? Minsan po na naiwan ako magbantay sa sanggol. Oy! Anong hinihingay mo dyan? Kayang saya ka. Nako, huwag kang magtawag ng walan. Nasa labas pa si Anita eh. Teka, magtitimpla ako ng gatas mo dyan ka lang ha. O, eto na nga! Ano to? Diyos ko po! Ay, Benny! Ano? Bakit ka namumutla? Anong problema? Anita, tumawag ka ng pare. Hindi, kahit albularyo, magmadali ka! Ano? Anita, huwag ka nang pumasok sa loob ng bahay ah. Payas, huwag doon. Ha? Ano sinasabi mo? Hindi, mali. Yung sanggol na napulot mo, may impakto. May kakampal na aswang. Kita ko, lumalamon ng mga babuit. Nakita mo din siya? Anong sinasabi mo? Huwag mo sabihin, simulat sa pool. Alam mo na may aswang nakakampal ang sanggol. Sinaktan mo siya? Sinaktan mo siya, ha? Gusto lang naman niyang kumain at mabuhay! Anong sinasabi mo? Oo, alam ko matagal na! Dalawa ang anak ko! Sinaulo ka ba? Isusumbong kita kay Lola Celia. Ipahihigit ko yung paa mo sa kanya. Oo, anak. Nandiyan na si nanay. Babalikan ko na kayo. Sandali lang. Dito ka lang. Hindi ka babalik doon. Duwag ka naman pala eh. Ito ganun palang nangyari. Ayon kay Benny, Mulong, ito na po yung atay. Naisawsaw ko na din po yan sa matamis na sauce, ha? salamat. Gusto niyo pa ba na ituloy ko yung kwento? Medyo nakakabaligtad na ng sikmura yung mga susunod na pangyayari. Pansamantala kaming huminto sa kwentuhan.
Hinayaan namin na makakain ng maayos si Mang Mulong. Nang muli siyang magkwento, sinubok ang tibay ng sikmura namin ng kanyang mga sinabi. Wala nang mananakit pa sa kanya. Ay, Hoy, Anita! Ikaw ba yan? Mang Mulong, ako nga po ito. Teka, ano yung hawak mo, ha? Ito po? Kay Benito eh. Pero hindi na niya siguro hahanapin. Panginoon ko! Anita, anong ginagawa mo? Di na po kasi siya gumagalaw. Tapos sirap yung baby na kainin, maganit. Kasi malambot pala yung atay at yung puso. Pero ito, kinukuha ko na lang. Ang haba pala nito, ano? Pero nakatago sa tiyan natin. Ay, sumuka. Oh, ayos lang ba kayo, Mang Mulo? Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong! Ay, abahoy! Anak! Uminom ka! Nakaw, Berna. Hindi rin maganda ang kulay mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang ho akalain na may katotohanan palang bali-balita ng nakitang nilalaro niyan dito ka. Ni Benny. Pasensya na. Pero totoo yun. May iba nga na nagsabing ikwentas pa nga ng ilang araw yon sa leeg niya. Kailangan siyang tirahin ng tranquilizer para mabawi yung nakabukol sa leeg niya. Ay, grabe yun. Nararapat lang sa kanya yun. Anong sabi ni Nay? Anong sasabihin ko? Heto't nagpipigil nga akong sumuka. Ay siya, ako'y alis na. Ang Mulong, may itatanong po sana ako. Ano? Anak, baka pwedeng tama na. Binayata kaya na sigmura ako. Itatanong ko lang po sana kung anong nangyari dun sa sanggol. Hindi na nakita ini. Bakit ba nabanggit nitong ina mo sa'yo? Ang anin ho? Mula nang nangyari ang trahedya sa pamilya ni Anita, nagkasunod-sunod na ang insidente ng mga inaswang dito na buntis. Ha? Ay, naku po. Maging ang mga sanggol ay hindi na din pinayagan dito. Dahil kung hindi makikitang putol ang parte ng katawan, may mga maliliit na kagat yun. Grabe naman yun. Ay, Mang Mulong, siguro magsasara na rin ako ngayong gabi, ha? Makabawi na lamang bukas. Oo, tama yun. Hoy, sige, bukas na lang, Berna, ha? Nancy, ikanagagalak kitang makilala yun eh. Ingat kayo ng ina mo sa pag-uwi. Umuwi kami ni inay na bitbit ang kaunting natira sa paninda niya. Wala kaming kibuan na naglakad pa uwi. Pagdating sa bahay, kaagad akong nagpaalam na magpapahinga lang. Ewan ko ba, Madam Venus? Pero parang pakiramdam ko hindi ako mapakali. Naupo ako sa may tabing ilog at pinakalma ang aking sarili sa pakikinig sa agos nito. Totoo kaya yung mga kwento? Hindi naman siguro maglolo kasi na inay at ng Mulong. Matatanda na ngayon para gumawa ng kwento katatakutan. Ha? Ano yun? Teka, sanggol yun ah. Pero sabi nila, wala nang sanggol na buntis dito ah. Saan naman nanggagaling yun? Teka, uuwi na ako. Hindi ako makagalaw. Ayaw lumabas ang boses ko. Inay! Inay! Tulong! Parang may gumagapang na kung ano sa akin! Huwag kang matakot. Aalagaan ka namin. Hindi! Ayoko! Inay! Inay! Halos panuwan po ako ng ulirat, Madam Venus. Naghalo ang takot, kilabot at pandidiri. Isa lang ang nasa isipan ko noon, makatakbo.
Huwag hayaan ang kung anuman na papalapit sa akin na mahawakan ako. Tila ba'y nagbubulong sa akin na kapag naabutan ako, hindi na ako makakawala pa. Aba anak, ano at nagtititili ka? Nakakahiya sa mga kapitbahay, maghunos dili ka nga. Inay? Oo, ako nga. Sino namang akala mo? Bakit naman ho kasi ang lamig ng kamay ninyo? Abay natural, naguhugas ako ng mga isaw. Galing sa freezer, di malamig. Ayaw na umuwi. Nay? O ano? Totoo po ba na wala ng buntis o sanggol ang naninirahan dito? Oo, wala na. Bumabalik na lamang sila kapag nakapanganak na at lampas 1 taong gulang na ang bata. Oh, bakit mo naman naitanong? May narinig po kasi akong sa talahiban kanina. Sanggol. Naku naman, Diyos na mahabagin. Naku, erase, umayos ka nga. Pero totoo po. Wala kang narinig. Kariringgin ka lang. Matulog ka na nga lang. Nang gabing yun, palihim po akong nagtabi ng isang buong ulo ng bawang sa bulsa ko, Madam Venus. Sabihin niyo na po na duwag ako o mapaniwalain. Pero hindi ko gusto na maging hapunan ng aswang. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako na ubod bilis ng tibok ng dibdib ko. Parang may mga nagtatakbuhang toro sa loob. Nagpasya akong bumangon at kumuha ng tubig sa kusina. Sana naman, kumalma na ako. Ang hirap kaya nang matulog ng ganito. Oo, masama sa batang magpupuyat. Saan ba nang gagaling yung boses na yun? Ay, nakakairita na eh. Huwag kang magalit. Nasasabik lang naman akong makita na siya. Ha? Ano ba yun? Baka balik na ka sa kwarto ko. Oh, ano to? Nakita ko na may uwak na tumutok ka sa nunggot ng kanyang kabilang dibdib. Hindi na po ko nahiya, Madam Venus. Tumili ako at tinawag ang nanay ko. Bahala na sabihing eskandalosa. Basta ang mahalaga, makaligtas ako. Iba po ang pakiramdam ko kasi parang may kung anong nakaabang sa kama ko. Anak, bakit? Anong problema? Hindi may malaking itim na pakpak sa unan ko. Diyos ko po, saan galing yan? Hindi ko po alam. Hindi natatakot po ako. Teka, ganito ang gawin natin, ha? Lumipat ka sa kwarto ko. Tabi na tayong matulog, ha? Baka pulapitan pa din ako eh. Hindi ka nila malalapitan. Nandito ang nanay, ha? Nandito ang nanay. Halika, sumama ka sa akin sa kusina. Kuhanin mo yung asin, pati ang mga ulo ng bawang. Tayo na sa kwarto ko. Akin na nga yung asin. Tapos ay ilagay mo yung mga bawang sa may bintana. Dito sa pasukan ng kwarto, maglagay ka din sa ilalim ng mga unan natin. Nun transibit malong. Inay? Ano po yan? Proteksyon, para walang makalapit sa atin. Ano pong meron? Bukas na tayo mag-usap anak ha. Sa tingin ko ay may dapat kang aminin sa akin. Nang gabing yun, nakatulog ako na yakap ni inay. Nakakapangilabot ang pag-iyak ng sanggol. Nasusundan ang mga tawa na parang giging-gigi. May ilang pagkakataon na naalimpungatan ako na may kumukutkot sa bintana namin. Sa tuwing sisiksik ako kay inay, ramdam ko na hinihigpitan din niya ang yakap niya sa akin. Ano mo'y pinoprotektahan niya ako. Nang magising ako, sikat na ang araw. Nangangamoy ang halimuyak ng bawang sa buong kabahayan. Ano yun? Sa ilalim ng kama?
Palapitin mo siya sa iyo, anak. Gusto niyang pumasok. Ang baho! Ano yun? Nasasaktan siya na tinatawag mong mabaho, anak. Sino ba kayo Tigilan niyo ako! Hindi! Lumayo ka sa akin! Layo! Ano ba't at ang aga-agay kay ingay mo? Inay! Inay! Ay, tumayo ka na nga dyan, Nancy. Kumain na tayo ng umagahan, ha? Nag-adobo ko at nagsangag. Sige po. Pagkatapos mag-usap na tayo. Ramdam ko na may alam si inay sa kalagayan ko. Sabi nila hindi daw makakapaglihim ang anak sa nanay niya. Kung nakatigim ka na ng unang halik, naisuko na ang bataan at lalo na kung buntis. Alam ng magulang yun. Ngunit sa pagmamahal, handa nilang isara ang mga mata nila kahit pa laman na ng usapan ng anak nila. Nais nila na sa mismong anak nila manggaling ang totoo. Anak, buntis ka, no? Umamin ka na. Kahapon ko pa nahahalata. Hinihintay lang kita na umamin. Opo. Paano niyo pong nalaman? Anak, siguro makakaloko ka ng aswang o ng ibang tao. Pero hindi ako. Nanay ako. Alam ko na nawala ng pagiging inosente ng mukha mo. Iba din ang tibok ng pulso mo sa may liig mo. Sorry po, Nay. Hindi ko pa sinasadya na umuwi na ganito yung kalagayan ko. At ang ama niyan, nasaan? O wala tayong ama na aasahan? Hindi daw po ako kayang panagutan Sorry po, Naya. Ayoko po kitang saktan Hindi ko po sinasadya. Nakalimot po ako. Patukso. Hindi ko naman po akalain na hindi anda sa responsibilidad yung lalaking pinatulan ko. Ay, ayos lang yun, anak. Palalakihin natin ng ayos ang bata, ha? Nakaya ko naman ng wala kang tatay, hindi ba? Kakayanin din natin ngayon. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti po kaya akong nanay. Kaya ko po kaya na maging tulad siya sa pagpapalaki ng tama sa akin. Sa totoo lang po, Inay. Balak ko po sana siyang alisin. Yung ba talaga ang gusto mo? Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Abay, nanay ako Kung ano ang gusto mo, susuportahan kita. O ano? Gusto mo ba siyang alisin? Gusto. Pero, natatakot po ako sa Diyos At saka, naisip ko po kayo. Kahit pa hindi kayo pinanagutan ng nakabuntis sa inyo, pinuhay niyo pa rin po ako. Kung ganun, anak, magiging mabuti kang magulang. Dahil walang masamang tao ang may takot sa Diyos. Salamat po, Inay. Paano na lang po kaya ako nito kung wala kayo? Oh, kalmante ka na ba? Naiiyak mo na ba ang lahat, anak? Opo. Inay, may tanong po sana ako. Ay, parang ayoko nang marinig. Si Inay naman O siya, sige. Ano ba yun? Ano po ang relasyon niyo kay Aning Anita? Kakilala. Kapurok. Kung gusto mo, kaibigan. Hindi nga, Nay. Nabansin ko lang po kasi na parang kahit sinabi niyo na base lang sa sabi-sabi ang alam ninyo, parang iba po yung dating po Parang may first hand po kayong alam sa kanya. Ay, pinsang buo ko si Anita. Lola namin si Celia. At totoo ang sinabi mo, ilan sa parte ng naging buhay niya, nasaksihan ko ng malapitan. Ganun pala. Pero bakit niyo po siya itinrato na parang iba? Gusto kong nalaman mo na hindi ko nais na pabayaan ang pinsan ko. Pero iyon para sa katahimikan ng isipan ko. Iba kasi siya. Oo, sabay kaming lumaki. Pero nasaksihan ko na ginawa niya.
Ay, Diyos ko. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Nagsimula ang lahat ng problema talaga kay Lola Celia. Noong una, ako ang kapiling ni Lola Celia sa bahay. Sabi ni inay nang madisgrasya siya ng tatay ko na hindi ko kilala, kina Lola Celia siya pinatira. Sabi niya nakakatakot ang obsesyon noong matanda sa sanggol. Sobrang possessive yun at halos hindi palabasin si inay ng bahay. Oh, kumusta naman ang pagbubuntis mo? Hindi ka ba namamanas? Ang laki na ng tiyan mo ah. Ayos naman po. Medyo nabuburil lang ho. Ayaw po kasi akong palabasin ni Lola Celia. Lalabas-labas ka para marawan ka. Eh masama sa buntis ang laging nakakulong sa bahay. Mamamanas siya. Kahit sa malapit eh maglakad-lakad ka naman. Yan mo. Papadaan kita sa mga apo ko para may kasama ka. Sige ho. Magandang ideya yan. Para may makausap din ho ako. Ay hindi! Dito lang si Berna. Ikaw mulo, huwag mong maulok-ulokan niyang apo ko. Kapag ba may nangyaring masama rito, papanagutan mo. Pakialaman mo nga yung buhay mo. Nakaw, Celia. Huwag mo namang buruhin sa bahay. Yung buntis mo. Mamamanas yan. May hirapang manganak. Eh para na mga alis yan eh. Ibigyan mo naman ng oras na makapag-ersisyo. Alam kong ginagawa ko. Umasok ka sa loob. Bago pa tuluyang lasunin ng matandang yan ang isip mo. Doon ka sa loob ng bahay, bilisan mo. Oo, Mang Mulong. Tsaka na lang ho tayo mag-usap. Pumasok ka, sabi. Lola, nakipag-usap lang naman ho si Mang Mulong. Wala naman po siyang masamang sinasabi. Kahit ho sa pregnancy book, sinasabi na dapat naaarawan ho ang buntis. Hindi ka lalabas. Paano kung madapa ka? Mabibinguti ang bata. Ano gagawin mo? Kakayanin mo ba ang usig na konsensya? Pwede ka naman dito sa loob ng bahay maglakad-lakad. Mag-iingat naman po ako. Eh, nakakaburyong din po kasi. Pakiramdam ko po kabigat-bigat ko na. Kasi kulang ho ako sa galaw. Hindi, dito ka. Hanggat hindi ka nanganganak, huwag kang kumontra. Tapos na ang usapan. Ay, dahan-dahan, Berna. Lalakad ka lamang naman ng saglit. Hindi naman siguro magwawala si Lola, ano? Saglit lang naman ako sa labas. Ay, iba talaga ang simoy ng hangin sa umaga. Hindi, mali. Iba ang simoy ng hangin sa labas kapag umaga. Nakakagaan talaga ng pakiramdam ang maarawan kahit sandali lang. Sino yun? Parang galit na galit. Nakakatakot naman. Berna! Nasang kalintik ka! Humanda ka talaga sa akin kapag nandiyan ka lang pala nalintik ka! Kanina pa kita hinahanap, sinabihan na kita na huwag kang lalabas! Lola, ano ba yung kinakagagalit ninyo? Lumabas lang man po ako para magpaaraw na konti. Nandito lang din naman po ako sa malapit. Talaga bang ako'y ginagalit mo? Ke malayo, ke malapit. Ang katotohanang sinuway mo ko nakakagalit yon. Sinusupok mo talaga, pasensya ko. Aray! Lola! Nasasaktan po ako! Pakibitawan po ang braso ko! Hindi naman po ako tatakbo! Hindi niyo po kailangan na... Aray ko! Hindi niyo po kailangan balihin ang braso ko, Lola! Masakit! Aray! Masasaktan ka talaga dahil matigas yung ulo mo. Hindi ka marunong makinig para kang bigi. Celia, haba! Dahan-dahan ka dyan sa apo mo. Baka mapano yan eh. Kita mong kagampan na. Maglakad-lakad ka naman. Huwag mo ko sabihan ang gagawin. Yang pamilya mong pakialaman mo. Huwag yung apo ko. Hindi ko pinapakialaman ng pamilya mo. Buisit ka. Lola! Huwag na po kayo magalit. Kailangan ko din naman po kasi lumabas. Paarawan. Kahit po ang mga halaman ganun din, hindi ba? Lalabas ka lang ng bahay na ito. Kapag nanganak ka na, ginagalit mo talaga ako. Paano ko mapahamak yung sanggol na yan? Paano naman po pahamak? Nagpaaraw lang naman po ako Dahan-dahan lang din naman po ako naglakad. Pinatunayan po sa akin na hindi ka mapagkakatiwalaan. Doon ka sa kwarto mo!
kaya ganun siya? Nakakatakot. Katulog na nga muna. Hindi na ako makahintay na lumabas ka. Lola! Ano pong ginagawa ninyo? Pinapakiramdaman ang tiyan mo kung lalabas na. Sabi ni inay dahil sa takot niya sa kakaibang inaarte ni Lola Celia, tinakasan niya ang matanda nang magpatingin sila sa OBGYN. Sa Maynila siya pumunta at nakituloy sa tiyahin niya na pamangkin ni Lola Celia. Doon nalaman niya na biktima din ni Lola Celia ang naturang tiyahin niya, na talagang natitiniling si Lola Celia kapag nakakakita ng buntis. Pero, bakit daw po ganun si Lola Celia? Hindi namin masabi. Sabi ng mga kamag-anak namin. Nung magtanong-tanong kami, bigla na lang daw naging ganun si Lola Celia matapos ang aksidente ng kaisa-isang anak. Baka hindi niya kinaya ang lungkot. Nagiging okay lang po ba ako, inay? Lahi pala tayong may siraulo. Matino ka naman, hindi ba? Oo po. Matino naman po. Panghawakan mo ang katinoan mo. Ganun lang. Naniniwala akong walang tao na walang kahit katiting na salpik. Kanya-kanyang pagdadala lang talaga yan. Inay. Ayoko ng tono ng boses mo na ganyan. Inay, napansin ko lang po. Nung ikinuwento ni Mang Mulong yung pagkamatay mo ng Benny. Nag-iba ka ng kulay. May alam ka ba? Ayoko nang maalala pa yan. Sa tingin ko, inay. Sa tingin ko, nandun ka. Alam mo yung tunay na nangyari. Ay, alam ko. At hanggang ngayon, may mga gabi na binabangungot pa rin ako ng alaala ng bangungot na yun. Nagkita pa si inay at si Aling Anita ng umagang iyon bago ang trahedya. Masaya si Aling Anita na nagtitinda ng isaw habang buhat ang sanggol. Kita ang tuwa ng mga tao sa tuwing makikita ang sanggol, pero kapag nakalapit, agad na umaalis. Anita, bit-bit mo pala yung sanggol. Berna, gusto mong buhati? Nagtitinda lang ako saglit pagbili ng gatas niya. Sige, akin na. Ay, ang cute-cute mo talaga, ano? Ano, kutu-kutu. Ay, ano ba to? Salamat. Balik ka ha. Hoy, Berna, ano nangyayari sa'yo? Anita, ano nangyari sa sanggol? Bakit ang daming kagat? Ha? Wala yan. Huwag mong pansinin. Pero ang dami. May ibang malalim din. Oh, kailangan ng bata ng doktor. Hindi. Walang doktor. Hindi siya dodoktorin. Ate, may ibang sugat na nagnanana, oh. Baka magalit siya. Ha? Ano? Sino siya? Ano bang sinasabi mo? Sa magkapatid, dapat laging hati. Kaya nga magkapatid, di ba? Magkaputol ng pusod. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Kaya, kung nagugutom ang kapatid niya at siya ang gustong kainin, dapat lang siyang magbigay. Hindi naman niya ikamamatay niyo. Konting kagat-kagat lang naman. Diyos ko po. Anong ginagawa mo sa sanggol? Anita, hindi yun tama. At ano gusto mong gawin ko, ha? Pabayaan mamatay ang isang anak ko, ganun ba? Tumino ka nga. Hindi mo anak ang aswang na yun. Anak ko sila. Sabi ni Lola Celia, anak ko sila. Tama yan, anak. Anita, matagal nang patay si Lola Celia. Bumalik ka na nga sa katinoan mo. Matino ako! Akin na nga yung anak ko! Hindi! Isusuko ko na sa barangay ang batang ito para maihanap na ng maayos na magulang. Hindi mo gagawin dyan! Pakialamera kang impakta ka! Ay, bitawan mo ang ulo ko. Ibigay mo sa akin ang anak ko kung hindi ka kalbuhin kita! Ano ba, Anita? Akin na! Akin na yung anak ko! Akin na sabi! Ang balikat ka! Ha? Sa susunod na gawin mo to, lalamunan mo na kakagatin ko! Naku po, Berna!
Balikat mo! Pangulong! Sa balagay ko po dapat ay alisin na kay Anita ang bata. Nakakatakot na ho siya. Pareho na tayo ng sinasabi ni Benny. Sa narinig at nakita ko, umaayon na din ako sa inyo. Nang hapon din na yun, binalak ni Berna na muling kausapin si Anita. Malakas ang loob niya na pumunta dahil alam niya na nandoon si Benny. Magkagulo man, may aawat sa kanila. Ngunit ang dinatnan niya ay hindi niya inasahan. Anita! Benny! Si Berna ito! Mag-usap tayo! Ay, makapasok na nga. Parang nagkakainitan na. Anita! Akin ang batang yan! Bago pa may mapahamak! Ayoko! Akin ang batang to! Amin to ni Lola Celia! Hindi yan! At ulitin ko, patay na si Lola Celia! Hindi! Hindi yan totoo! Sinungaling ka! Nandito pa si Lola sa bahay! Lagi ko siyang kasama! Akin siya! Ibalik mo! Nagagalit si Lola! Pati yung kapatid niya magagalit kapag dumating na walang makakain! Baliw! Diyan ka na! Makaalis na nga! Hindi mo siya madadala kahit saan. Magkakamatayan muna tayo. Anita, bago tayo magkasakitan, bitawan mo yung kutsilyo. Ayaw kitang patulan. Umiyak na yung anak ko. Kailangan ko na siyang pasusuhin. Akin na! Ibigay mo na! Ngayon na! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Wala kang gatas. Walang gatas na lumalabas dyan sa dibdib mo. Teka, ano ginagawa mo? Bakit mo inililihis ang pagnitaas mo? Anak, halika na, kakain ka na. Lumapit ka na sa nanay. Ay, Diyos ko. Susukay hata ako. Halos, mulat na ang dibdib ni Anita. Tumusugat. Ibang mukha. Nabubulok na. Nakakatiri ka. Anong kayo parang ginawa mo sa sarili mo? Ano yan? Panginoong Habaki, anong impakto ang dinala mo dito sa atin? Anak ko siya. Anak natin siya. Hindi! Anak, habulin mo sila. Huwag mo hayaang makatakas ang magnanakaw sa kapatid mo. Hindi! Hindi mo ako madadala! Aswag! Anita! Bakit? Patay ka na! Patay ka! Hindi mo maagaw ang anak ko sa akin. Tulong! Ayoko pa pamatay! Nagugutom ka, anak? Gusto mo siyang tikman? Hindi. Hindi niya ipapakain si Benny. Hindi masama si Anita. Tulong! Tulungan mo ako! Nasusuka ako. Na ba itong bangungot na ito? Natatakot ako. Ligtas niyo ako. Pati siya? Pero ano, kapatid mo siya eh. Sige, anak. Ibigay mo. Lola, ibibigay ko? Ah, sige po. Sige, anak. Alam kong mauunawaan ka ng kapatid mo. Anak, tatawarin mo ang nanay, ha? Alam ko mauunawaan mo si nanay. Kailangan ka ng kapatid mo para lumaki. Mabubuhay ka naman sa kanya. At ikaw, wala ka nang sasabihin, di ba? Kahit kuhanin ko ito, hindi ba? Ang haba. Kasya sa tiyan ng tao, pero ang haba-haba. Pwede kong talon-talunan. Pakita ko kay Mang Mulong, matutuwa yun. Anita! Anong ginawa mo? Lahat
lahat ng awa na meron ako para kay Aling Anita. Nawala. Takot na lang ang natira sa akin at ang pagnanais na makalayo sa kanya. Napatitig ako sa nanay ko. Kita ko ang pandidiri at takot sa mga mata niya. Namalayan ko na nakatayo ang lahat ng balahibo ko sa braso. Napailing ako. Hanggang ngayon, anak, takot na takot pa rin ako. Pero yung boses po, mga buntis lang ang nakakarinig, anak. Ha? Naranasan din po ninyo? Oo. Sumubok ako makipagrelasyon, anak, habang pinapalaki ka ng tiyahin mo sa Maynila. Gusto kitang bigyan ng kumpletong pamilya, yung may nanay at tatay. Ay, ano pong nangyari? Isa ako sa nabiktima ng lugar na ito. Nabiktima? Dayo ang naging karelasyon ko. Handa ka niyang kunin bilang anak. Sumubok din kami na magkaanak ng sarili namin. Sabi niya, susupresahin ka namin. Ganun po ba? Nang magdalang tao ako, nagsimula ako nang marinig ang boses ni Lola Celia. Hanggang sa nagpa-psychiatrist na ako. Nagpa-basbas na rin sa simbahan. Tumalab ba, Nay? Hindi. Hindi tumalab. Nagpakita sa akin ng sanggol na aswang. Kulay abo ang balat. Palalaki na itim ang mata. May nabubulok na puso. Ako po, Diyos ko. Nangianak ko ang sanggol ko. Patay na. Sinabi din ng doktor noon na bulok na yun. Nay, niwalayan din ako ng lalaking akala ko ay seryoso na sa akin. Magmula noon, anak, naging masaya na lang ako na nandyan ka sa tabi ko. Ramdam ko ang bigat ng pinagdaanan ni Inay. Lalo akong nakaramdam ng hiya sa sarili ko. Parang binalawala ko ang paghihirap niya. Ang sama kong anak. Pero nangako ako na magiging maayos akong nanay kagaya ng nanay ko. Makabawi man lang ako sa kanya. Nang hapon na yun, nagdesisyon si Inay na umalis na rin sa lugar na yun. Walang lingong likod kaming sumakay ng bus at nagtungo sa Maynila. Sa ngayon po ay isa na akong manager sa isang sikat na mall sa may Quezon City. Ang anak ko ay isang actuary, isang uri ng business analyst. May fiancé siya na mabait at di malalayo ang istorya sa amin ni Inay. Pero hindi yun mahalaga sa akin. Basta mahal niya ang anak ko. Naalala ko pa din si Anita, si Benny at ang masaklap nilang kinahinatnan. Pero nang dahil sa kanila, palagi kong naaalala na magpasalamat. Hindi lahat nabibiyaya ang maging magulang. Matutunan sana natin gampanan ang buong tapang at may dangal. May katuwang man tayo o wala. Nagpapasalamat, Nancy.